mga kaibigan at welcome sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng dating diktador ng Iraq na si Saddam Hussein mula sa kanyang maagang buhay hanggang sa kanyang pagkakahuli at pagkamatay. Alamin natin ang mga detalye ng kanyang kontrobersyal na pamumuno at ang mga pangyayari na humantong sa kanyang pagbagsak. Dito lang sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak noong April 28, 1937 sa Al-Aujah, malapit sa Tikrit, Iraq. Lumaki si Saddam Hussein sa isang mahirap na pamilya. Nawalan siya ng ama bago siya ipinanganak at ang kanyang ina ay hindi kinaya ang depresyon mula sa pagkawala ng asawa at anak na lalaki. Kaya't ipinadala siya upang manirahan sa kanyang tiyuhin na si Khairallah Tulfa sa Baghdad. Dito nagsimula ang kanyang pag-aaral at pagkahumaling sa politika. Habang siya ay naninirahan sa Baghdad, nakaranas si Saddam ng iba't ibang pagsubok at kahirapan. Bagamat mahirap ang buhay, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral at makilahok sa mga aktibidad na may kinalaman sa politika. Sa edad na 20, sumali si Saddam sa Ba'ath Party noong 1957. Isang kilusang naglalayon na pag-isahin ang mga bansa sa Arabong mundo at itaguyod ang sosyalismo. Noong 1968, muling nakabalik sa kapangyarihan ang Ba'ath Party sa pamamagitan ng isang kudeta at si Saddam ay naging vice president. Mabilis niyang itinaas ang kanyang impluensya at noong 1979, pinilit niyang magbitiw ang pangulo na si Ahmed Hassan al-Bakr at siya ang naging opisyal na pangulo ng Iraq. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagpatupad siya ng malupit na rehimen gamit ang takot at karahasan upang mapanatili ang kapangyarihan. Gumamit siya ng lihim na pulisya upang supilin ang mga kalaban at bumuo ng isang cult of personality kung saan siya ay itinanghal bilang isang bayani at tagapagligtas ng bansa. Isa sa mga pinakakontrobersyal na desisyon ni Saddam ay ang pagsimula ng Iran-Iraq War noong 1980. Ang digmaang ito ay tumagal ng 8 taon at nagdulot ng malaking pagkawasak sa dalawang bansa na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang libong tao at pagkasira ng ekonomiya ng Iraq. Sa kabila ng malaking pinsala, ipinagpatuloy ni Saddam ang kanyang agresibong mga hakbangin. Noong 1990, isang taon matapos magtapos ang Iran-Iraq War, inutusan ni Saddam na sakupin ang Kuwait, isang maliit ngunit mayamang bansa sa Gulpo. Ang pagsakop sa Kuwait ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa international community, lalo na sa Estados Unidos. Bilang tugon, nagsagawa ang mga kaalyado ng Estados Unidos ng operasyong militar na tinawag na Operation Desert Storm upang palayain ang Kuwait mula sa mga puwersa ni Saddam. Natalo ang Iraq at napilitang umatras mula sa Kuwait, ngunit ang kanyang rehimen ay nanatiling matatag sa kabila ng mga parusa at internasyonal na pag-condemn. Matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11, 2001, muling napunta sa pansin ng Estados Unidos si Saddam dahil sa kanyang umano'y pagkakaroon ng mga sandatang kemikal at biolohikal. Noong 2003, nagsimula ang Estados Unidos ng operasyon upang pabagsakin ang kanyang rehimen. Sa ilalim ng operasyon na tinawag na Operation Iraqi Freedom, mabilis na bumagsak ang pamahalaan ni Saddam at siya ay nagtago. Pagkatapos ng ilang buwang pagtatago, nahuli si Saddam sa isang operasyon na tinawag na Operation Red Dawn noong December 13, 2003. Siya ay natagpuan sa isang spider hole malapit sa kanyang bayan sa Tikrit, pagod at walang laban. Ang kanyang pagkakahuli ay nagbigay daan sa paglilitis sa kanya para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Nilitis si Saddam ng Iraqi Special Tribunal para sa kanyang mga krimen laban sa sangkatauhan, kasama na ang pagpatay sa 148 Shiite noong 1982. Noong November 5, 2006,
siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Noong December 30, 2006, naisakatuparan ang hatol at binawian siya ng buhay sa Baghdad. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Iraq. Ang pamumuno ni Saddam Hussein ay nagdulot ng malawakang takot at kaguluhan hindi lamang sa Iraq, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang kanyang mga aksyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kasaysayan ng Iraq at sa mga mamamayan nito. Maraming buhay ang nawala at maraming pangarap ang nasira dahil sa kanyang mga desisyon. Ano ang inyong opinyon tungkol kay Saddam Hussein at sa kanyang pamumuno? Sa tingin niyo ba ay nararapat lamang ang kanyang naging kapalaran? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang bell icon para sa mga susunod na updates. Hanggang sa muli, paalam mga kaibigan, dito lang sa Pinoy Wisdom.